Magandang araw mga kaibigan. Si Mr. Larry Gadon, may mga pahayag siya na nagsasabi na wala na daw tao ang mga Duterte. Gustong-gusto niyang tumakbo, BP Inday Sara, mga Duterte, para mapatunayan, mapahiya sila kasi wala ng tao. Yan ang kanyang pahayag. Dito naman sa isa, si Mr. Richard Hidarian, hinihimok niya na ang mga loyalist at mga kakamping na mag-join forces. Kasi kung hindi daw mag-join forces ang kakamping at ang mga loyalist, yari silang lahat sa inevitable comeback ng mga Duterte. Okay? So, unahin natin dito kay Mr. Larry Gadon. Ito, mayroong survey na magpapasinungaling sa kanyang sinabi na walang tawang mga Duterte. Mayroong WNR survey, WR numero survey. Isang very credible survey group na non-partisan. Hinabantayan ko yung mga survey nila, talagang lumalabas, totoo. Yung real sentiment ng taong bayan. May survey itong WR numero. Respondents nila, I think March or April ata, kinandak tong survey. Sa mga respondents, how do you identify yourself? Duterte ka, Marcos ka, kakamping ka, other groups, then none of the above. Ito po ang resulta ng kanilang survey. Ito, post ni Sas Rugando Sasot. Sabi niya, wait, what is this? Another one, I thought there are more kakampings and BBM supporters. Isn't that the press release for the past 3 years? So, ang nagtataka si Sas Sasot kasi ito na nga yung result ng WR numero. Ipinost ni John Reiter. Sabi niya, the true makeup of Philippine society versus the claims of the kakampings. Isinare ni John Reiter post ng ANC. ANC ang nag-post nito. Ito yung result sa survey. Ilan ang DDS, ilan ang Marcos loyalist, ilan ang kakampings, and then yung none of the above, yung they do not identify themselves to political groups. 40.1% are considered, they consider themselves DDS. Isa na ako doon, isa na tayo doon. Samantalang 15% lang sa mga respondents consider themselves Marcos loyalist. Ang mga kakampings naman, o dilawan, pink dilawan, are only 13.6%. Samantalang ang mga no political inclination, neutral lang, baliwala sa kanila, 31.4%. Yan po ang composition, make-up of Philippine society when it comes to their inclination sa politika. O, diba? O, Mr. Larry Gadon. O, gising. Sana makarating sa itong result ng survey nito. Para sa susunod, hindi ka na mapahiya. Nasabi mo wala ng tao ang mga Duterte. Ito, scientific survey ito conducted by WR numero for the month of April. Pagsamahin mo na yung panawagan ni Mr. Richard Hidarian na para maagapan daw ang pag-comeback, inevitable comeback ng mga Duterte, ibig sabihin, BP Sara, mag-presidente, mag-tactical alliance, calibrated, principled alliance between Marcos and kakamping. Dati, magkaaway yan eh. O ngayon, mag-tactical alliance daw sila. O, go on. Bakit? Mas marami pa rin ang mga DDS. 15% Marcos loyalist, kakamping 13.6%, dahilan lang yan. 28.6%. Ay di mas marami pa tayo. So ang labanan dito sa undecided or none of the above, 31.4%. So go on,
Mag-join forces lang kayo, hindi takot ang mga DDS. Handa kaming sumuporta sa pinapaniwalaan naming mga Duterte na may pagmamalasakit, pagmamahal sa taong bayan. Okay, ito. Speaking of W.R. Nomero, ang president nila or CEO ng research group, si Professor Clive Argeles, in-interview siya ng, ano ba ito, ANC? ANC. Sinasabi ni Professor Clive Argeles, mahihirapan ang PBBM admin ngayong after midterm election. They will be hard up. Okay, pakinggan natin ang interview. In the next 3 years, hanggang matapos yung kanyang term in 2028, with this kind of composition sa Senate, now that you have a balance of opposition and then you have the pro-Duterte supporters and the administration supporters, mahihirapan ba siya? Will it be an uphill battle for him to push for the legislative agenda in the next 3 years? Well, I think so. No? In fact, ano pa nga mahirapan. Marami pang open questions kasi one of the key things para ma-push yan si Professor Clive Argeles agenda is of course the House and the Senate leadership. The House, I think it's more it's a safer kasi if I look at kung ano yung mga naging resulta ng election sa House, no, lakas CMD, which is the party of the speaker, no, si Martin Romualdez, won big pa din, no, so 100 plus no. So kumbaga medyo less worried ako doon. Yung Senate yung mas worried kasi may question pa who will become the Senate President with SPG. Speaking of the question of who will become the Senate President, matunog nga ito si comebacking Senator Tito Soto, no, interested in that position as well. What do you think is Ischisque Escudero in a difficult position now, in a challenging position? I think it's definitely in a difficult position because the Senate has a very different tradition than the House. Usually ano na yan parang we give it to the most senior member, we give it to the veterans, no, kung sino yung magiging Senate President. Okay, so yun na talagang ito, Professor Clive Argeles, yung CEO President ng W.R. Nomero, yung nag-survey, sabi ko, itong composition ng Philippine Society na sobrang dami pala nating mga DDS, 40%, pagsamahin mo ang loyalist 15%, ang kakamping 13.6%, pagsamahin mo, wala, mas marami pa rin tayo. Kaya, go, BP Sara, 2028, mananalo na yan. Okay. So, speaking of the Senate, okay, yung bali-balita kanina, sumabog na Senator Lacson, alyansa yan Pia Cayetano, alyansa, nanalo, nakipag-meet and greet kay BP Sara at pinaliwanag ang kanilang side na against sila sa impeachment. Additional boto na naman yan, pabor kay BP Sara.